Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? And sa bidyong ito mga kababayan ay atin pong tatalakayin itong pinaka-latest na balita po ng GMA News Online patungkol po sa recent statement ng ating napakawalang kwentang Vice Presidente na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood yung ating video ngayon. So ito na nga mga kababayan, ayon dito sa balita po ng GMA News Online, Vice President Sara Duterte urged families to prioritize education amidst rising cost. Kung makapagsalita, akala mo napakatinong DepEd Secretary noon. Akala mo walang binulsa mga kababayan na pera galing po sa DepEd. Eto mga kapatid, basahin na po natin. Sabi dito mga kapatid, Vice President Sara Duterte on Monday urged Filipino families to prioritize their children's education despite rising cost. Nananawagan di umano ang ating Vice Presidente sa bawat pamilyang Pilipino na i-priority daw ang edukasyon ng ating mga anak mga kapatid. Sa kabila ng nagtataas ang presyo ngayon ng bilihin sa loob ng ating bansa. Napakalinis kasi ng ating butihing Vice Presidente, ano? Sabi pa niya dito mga kababayan, warning that the coming months could bring even greater financial strain due to increasing price of basic goods and fuels. Napaka-generic na statement na ito. Alam niyo mga kapatid, given na po, Given na po talaga mga kababayan na sa mga susunod na buwan, kung hindi pa matitigil itong nangyayaring digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, ay mas lalong tataas ang presyo ng bilihin dito sa loob ng ating bansa. Bakit kamo mga kapatid? Alam nyo kasi mga kababayan, ito pong langis na major problem ngayon ng ating mga kababayan, backbone po ito mga kapatid ng ekonomiya ng ating bansa. Ibig sabihin mga kababayan, kapag itong langis na ang niyanig mga kapatid at kinulang na tayo sa supply ng langis dito sa loob ng ating bansa, meron po itong napakalaking domino effect mga kababayan sa Philippine economy, especially sa ating mga kababayang mga magsasaka. Biruin nyo mga kapatid, yung ating mga magsasaka po ay namumuhunan po yan sila ng gasolina sa kanilang mga patubig, sa kanilang mga palayan. Magkano ngayon ang litro ng gasolina mga kababayan? Dito pa lang sa amin 100 na po ang litro niyan. So kung meron kang ikta-iktarya ngayong meron kang ngayong ikta-iktaryang mga palayan mga kapatid, mangangailangan ka talaga dyan ng libo-libong litro ng gasolina para sa patubig, especially mga kapatid na summer na po ngayon. Tuyot na po yung mga lupa ng ating mga magsasaka ngayon. So kailangan talaga nila mga kababayan mamuhunan ng gasolina para sa kanilang patubig para ma-maintain yung magandang tubo ng kanilang mga pananim na palay. So dyan pa lang mga kapatid, makikita na natin na sobrang taas po ng puhunan ngayon ng ating mga magsasaka. Ngayon mga kababayan, kung negosyante ka, kung ikaw yung magsasaka, ibibenta mo ba yung palay mo ng palugi? Di ba? Siyempre, ibibenta mo yan sa mas mataas na presyo dahil mataas yung puhunan mo . So expected na talaga natin to mga kapatid na sa mga susunod na buwan hanggat nagpapatuloy itong digmaan sa pagitan ng Amerika at Iran ay lalong tataas ang mga presyo ng bilihin dito sa loob ng ating bansa. Sabi pa dito mga kababayan, in a speech during a Rambakan Festival in Lamot Town in Ifugao, Duterte acknowledged the growing burden of household as inflation continues to affect daily expenses. Talaga ba, madam? Aray ko. May gana ka pang magsalita ng mga ganyang bagay
sa harap ng iyong mga kababayan. Samantalang ang iyong ama, no, meron po mga kapatid ha, uulitin ko to sa inyo, meron pong tinatayang 6 billion no, na barrel ng langis dyan na pwedeng mahukay sa West Philippine Sea. Pero anong ginawa ng kanyang ama? Mga kababayan, ipinaubaya po sa bansang China yung ating teritoryo na merong 6 billion na barrel ng langis. Baka hindi lang 6 billion yung laman ng West Philippine Sea na yan. Baka umabot pa ng 12 billion yan mga kapatid. Diba? I mean, mga kababayan, kahipokrituhan po itong sinasabi dito ng ating Vice Presidente. Kasi nga mga kapatid, yung ama niya ang dahilan kung bakit hindi natin mahukay-hukay yung langis na nandyan ngayon sa may West Philippine Sea. Kung sana ipinaglaban niya noon ni Duterte mga kapatid matapos mailabas ng UNCLOS no or ng tribunal yung arbitral award natin, kung pinaglaban sana niya noon ni Digong, hindi sana mga kababayan masaya tayong naghuhukay ng langis diyan ngayon kahit magera pa buong buhay nila itong Iran at bansang Amerika. Hindi tayo apektado mga kapatid. 'Di ba? Itong si Sara mga kababayan, harap-harapan yung kanyang panloloko sa kanyang mga kababayan. Ang lakas ng loob niyang magbigay ng mga ganitong statement mga kapatid. Samantalang yung ama talaga niya ang dapat sisihin kung bakit nagsasuffer ngayon ang Pilipinas sa sobrang taas ng langis. 'Di ba? Sabi niya dito, habang tayo ay dumadaan sa krisis na biglaang pagtaas ng presyo ng mga produkto kasama ang krudo, magiging mas mahirap ang mga susunod na linggo at mga buwan. Alam na po namin yan, Madam Vice President. Alam na namin yan. Alam na namin yung domino effect nitong gera sa pagitan ng Amerika at Iran. Dahil ang Iran mga kababayan, number 1 supplier po yan ng langis ng bansang Pilipinas. So ngayon sila yung apektado sa gera. So ngayon mga kapatid, aasahan na talaga natin yan, no? Or inaasahan na talaga yan ng karamihan sa atin. Noong nagsimula pa lang yung gera na yan, nababasa na po yan ng ating mga kababayan na wala na. No, nagsimula na maggera ang ang Amerika at Iran. Talagang sa mga susunod na buwan nito, wala na yan. Talagang sobrang taas na ng mga bilihin na ating kakaharapin. Dahil, di ba mga kababayan, 2 linggo pa nga lang silang nagsisimula maggera eh. Wala na, nagsisitaasan na po yung mga presyo ng langis dito sa loob ng ating bansa. O how much more pa kung magtatagal pa yan mga kapatid. So dito tayo ngayon mga kapatid sa kanyang panawagan. Balikan natin tong kanyang statement na ito. Kung saan sabi niya, VP Sara urges families to prioritize education amidst rising cost. Ngayon Madam Vice President, ang tanong namin sa iyo. Paano mag-aaral ngayon yung mga kabataan kung yung pinangako mo noon na 6,000 na classroom ay kinurakot mo yung budget? Aray ko. 'Di ba? Aanhin mo, no, yung libreng edukasyon na binibigay ng gobyerno kung wala naman silang classrooms. Number 1 problem yan mga kababayan ng ating ng ating bansa, yung kakulangan sa eskwelahan. And alam niyo ba mga kapatid, eto, talagang puro kaplastikan tong si Sara eh. Noong siya pa po ang DepEd Secretary mga kababayan, no, meron po siyang ipinangako mga kapatid na 6,000 classroom. Tandaan niyo to 6,000 classroom daw, no? Yung kanyang ipapatayo sa ilalim ng kanyang liderato sa DepEd. Pero mga kapatid, ang naipatayo lang po ni VP Inday ninyo is 192 classrooms. Ito mga kababayan, 192 lang po. COA reports, no? COA to mga kababayan COA reports highlighted critical failures, no, including 192 classrooms completed against a 6,000 target. 6,000 yung target niya mga kababayan, no? 192 lang po yung naipatayo niya. Hindi pa alam kung ghost project yan mga kapatid. At magkano ang budget? Eto mga kababayan, 12 billion pesos. Di ba? Binigyan siya mga kapatid ni President Marcos ng 12 billion, no? Para dito sa kanyang target na 6,000 classroom.
Pero yung naipatayo lamang niya is 192. 'Di ba? Saan napunta yung 12 billion mga kababayan? Ito yung hinahanap sa kanya ngayon na hindi rin niya masagot-sagot talaga mga kabatid. Biruin mo 'yan. Tapos meron pa dito mga kabatid 12.3 billion and unsettled audit findings. Na-discover ng COA na hindi na pangatawanan itong 12 billion doon sa mga proyektong na ipatayo pa lamang ni Sara Duterte dahil 6,000 mga kababayan 92 lang, tapos yung 12 billion nawala na parang bula. Aray ko. And sabi pa dito, 48% feeding program implementation, no? And 3.1 billion unremitted contributions sa JSIS. Aray ko. So hindi lang mga estudyante ang apektado sa pagiging korap ni Sara, pati mga guro, mga kapatid. Aray ko. 'Di ba? Biruin mo 'yan mga kababayan, 3.1 billion yung unsettled or unremitted na contribution ng mga teacher sa JSIS ang kini-question ngayon. 'Di ba? 3.1 billion, ilang guro mga kapatid ang magsasacrifice nito? Aray ko. Magsasuffer. No, ilang guro ang magsasuffer diyan sa 3.1 billion na 'yan. Alam niyo ba mga kababayan na itong GSIS na ito po talaga ang pinaka problema ngayon mga kapatid ng ating mga guro. Kasi nga mga kababayan, kapag sumablay ang remittance ng DepEd sa GSIS dito sa monthly contribution ng mga guro natin mga kapatid, kapag sumablay ang remittance ng DepEd, patong-patong na interest mga kababayan ang pinapataw po ng GSIS sa mga guro natin dito sa Pilipinas. Paano ko nasabi yan mga kapatid? Bago kasi ako naging vlogger mga kababayan, financial consultant po ako ng isang financial company. Sorry. Bisaya kasi, no? Aray ko. Financial consultant po ako mga kapatid ng isang financial company na ang number one market namin is DepEd, no? 11 years, kung di ako nagkakamali, 11 years ako mga kababayan na 11 years ba? Hindi naman. Kasi 2011, 12, no? Hanggang 12 hanggang 2021. No? 2012 to 2021, parang 10 years, no? Na ganun. Na naging financial consultant ako. And eto na nga mga kapatid, yung paglalakad dati ng mga GSIS ng ating mga kababayang guro, isa po yan sa mga nagiging sideline ko mga kababayan. No, kasi marami talaga mga guro na humihingi ng tulong, sir, baka may kakilala ka sa GSIS. No, meron kasi akong problema dito sa mga consolidated loan ko. No, nandito na po yan, sir, sa undeducted obligation ko. Ang laki-laki. Isa yan mga kababayan. Tapos pagpunta ko sa GSIS, sir, ano po ba ang nagiging problema nito? Ay, eto kasi, sir, no, hindi po nagtutugma yung remittance ni teacher dito sa hindi po nagtutugma yung remittance ng DepEd dito sa buwan na dapat magre-remit ang DepEd sa amin. So ngayon, sir, nagkaroon po yan ng compounded interest. Saan kayo nakahanap mga kababayan? Ang utang ng teacher, mga kapatid, ang utang ng teacher is 20,000. After 4 years, mga kapatid, umabot na po sa 100,000. Umabot na po sa 100,000 mga kababayan yung kanyang utang. Dahil, bakit kamo? Yung remittance ng DepEd mga kapatid, no, delayed ng tagdadalawang buwan, 3 buwan. So ngayon, ang sabi ng GSIS sa akin noon mga kababayan, nung time na ahente pa ako, sabi ng GSIS sa akin, sir, dapat kung may reklamo ang teacher, doon po sa kanilang ahensya, hindi po sa amin. Dahil kami, nagbe-base lang kami sa remittance po ng DepEd sa amin. Wala na po kami magagawa dyan, sir. Yun po, mga kababayan. Alam nyo kung ano pang mas worse dun, mga kabatid? Merong ino-offer ang GSIS. Sir, para mahabol ni ma'am yung kanyang mga unearned na yung kanyang mga interest, no, na hindi niya nabayaran, pati yung mga
delayed niya na yung mga delayed niya na remittance sa amin. Para mahabol niya, kailangan niya ngayon, sir, mag-apply ng consolidated loan. Biruin mo yan, mga kababayan. Pag lulunin ka ng GSIS, no, para ma-refresh yung utang mo. Ngayon, ang mas worst dun, mga kapatid, yung original mo nga na utang 20,000 lang. Ngayon kailangan mong i-apply yung 200,000 na utang para ma-consolidate, mga kapatid, at ma-update yung mo, yung remittance mo from DepEd to GSIS. Oh. 20 mil lang, mga kababayan. Pero 200,000 ang kailangan mong habulin ngayon. Tapos magsisimula yung magdidak ngayon sa payslip ng teacher. Magkano ang monthly deduction, mga kabatid? Minsan 4,000. Aray ko. Oh. 'Di ba? Malaking kabawasan 'yan, mga kababayan, sa sahod ng ating mga guro. How much more pa, mga kabatid? Itong ginawang ito ni Sarah, no? Sa kanyang panunungkulan bilang secretary ng DepEd. 3.1 billion hindi talaga ni-remit to, mga kababayan. Hindi ni-remit, mga kapatid. Oh, anong mangyayari sa mga guro, mga kapatid? No, na may obligasyon sa GSIS. Wala na. Iyak na lang 'yan, mga kababayan. Aray ko. Oh, yun talaga ang mangyayari diyan. Mararamdaman to ng teacher, mga kababayan, ano? Mararamdaman ito ng mga teachers 3 to 4 years from now. No? Magugulat na lang yan sila, no? Pagdating ng kanilang mga SOA sa GSIS na ganito na kalaki pala, ma'am, yung utang nyo sa amin. Dahil si Vice President Sara dati noong naging siya, wala pong niremit sa amin. Oh, 'di ba? Kawawa yung mga guro natin, mga kababayan, sa ginawang ito ni Sara Duterte. Magugulat yung mga teacher dito, mga kapatid. Tingnan nyo, 3 to 4 years from now, no? Mararamdaman na ng teacher yung sandamakmak na arrears nila diyan sa GSIS. Ang kawawa pa dito, yung mga retirable teacher, no? Kasi nga, mga kababayan, meron na rin akong experience dati na master teacher, mga kapatid, master teacher. Halos magkatumbas sa po yan sila ng sahod ng principal 1. No, na umaabot ng I think 38 pa dati yung natatandaan ko, 38,000 na sahod ng isang master teacher. 25 years in service yung guro, mga kapatid, no? 25 years siya in service. Ngayon, noong nag-retire siya, mga kababayan, less than 100,000 lang yung kanyang nakuha. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Simula kasi nung nag-apply siya ng loan, delayed yung remittance ng DepEd. So for 25 years, mga kababayan, hindi po nahahabol ng kanyang ng kanyang tawag nito, ng kanyang monthly payment, yung interest. Nagulat siya nung nagpa-compute siya, no, bago siya mag-retire, mga kababayan. Nagpa-compute po siya at lumalabas doon na milyon yung utang niya. Aray ko. Halos mangiyak-iyak yung teacher nun, mga kapatid. Biruin mo, 25 years in service ka. Tapos makukuha mo lamang around mga less than 100,000 lang, no? Dahil napunta lahat, mga kababayan, no, sa penalties. Oh. Ang teacher wala nang magpipilian, no? Mas pinili na lang niya, tinanggap na lang niya ang katotohanan na wala talaga siya makukuha after 25 years. Oh. Aray ko. Tinanggap na lang niya ang katotohanan, mga kapatid, na walang silbi yung tenure niya na 25 years sa DepEd. Matagal ng problema ng mga guro ang GSIS, mga kapatid, dahil nga sa hindi po organized, no? Or walang maayos na tawag nito, relasyon itong DepEd at GSIS. Kaya yung iba diyan, no, imbis na ilaan nila yung buong buhay nila sa pagtuturo diyan sa DepEd, yung iba kinakagat na lang yung ino-offer ng ng ibang bansa na 200,000, 300,000 na sahod, dahil alam nila, mga kababayan, na kung dyan sila, no, mananatili sila dyan sa loob ng DepEd, wala talaga silang aasahan dyan pagdating ng araw. Oh. Marami ngayong mga guro, mga kapatid, no, na kumukuha lang ng experience sa DepEd. Kasi kadalasan kasi ngayon, mga kapatid, sa mga hina-hire ng US, kadalasan kasi US yung mga nakikita ko. Dapat meron kang length of service na 5 years.
no, sa DepEd bago ka ma-hire doon sa ibang bansa. And alam niyo mga kababayan magkano sahod nila doon? Umaabot po mga kapatid ng 200,000 a month yung sahod nila. 200,000 a month yung sahod nila mga kapatid. Napakasarap po noon. Kumpara naman sa DepEd mga kababayan na yung basic pay ngayon ng Teacher 1 mga kapatid, I think nasa mga around 28,000 kung hindi ako nagkakamali, no? Kasi salary grade, ewan ko kung tumaas na yung salary grade nila. Pero pagkakaalam ko 11 pa rin yata sila ngayon eh. Tumaas lang yung mga cost of living allowance nila. So yun na nga mga kababayan, ano. Itong kuwan na to, itong 3.1 billion na to, no, naaawa ako mga kabatid sa mga guro na apektado nito, no, sa ginawang ito ni Sara Duterte. Kasi panigurado, pagdating ng panahon, no, na magre-retiro sila, talagang sandamakmak na interest to mga kabatid. Aray ko. Sandamakmak na interest talaga yung kanilang kakaharapin dito mga kababayan. And I'm sure, no, na kahit nitong 2026 meron ng mga teacher na apektado na nito, no, especially doon sa mga retirable na teacher kasi 2022 hanggang 2022 hanggang 2024 si Sara naging naging DepEd secretary. So kung ganito mga kababayan sa loob ng 2 taon, no, tama ba yung pagkaka-recall ko? Oh yes, 2022 from June 2022 to 2024 siya naging DepEd secretary mga kababayan. So ibig sabihin may 2 taon siya. So yung mga magre-retire ngayong 2026, aray mo. Aray ko. Wala na. Kaya kung ako sa inyo, no, kung may mga teachers man na nanonood sa atin ngayon, ma'am, baka pwede kayong magpakita na doon sa JSIS para maayos yun yung mga unsettled nyo na mga arrears doon. 'Di ba? Kasi nga habang tumatakbo to, pagkakaalam ko kasi sa natatandaan ko noon parang 6% yata, no? 6% yung compounded interest nito per month, tapos another 6% pa per anniversary. Pag sinabi mong per anniversary mga kapatid, pag nag-isang taon na, no, yung arrears mo, may another patong yan na 6%. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, talagang nauubos ang retirement minsan ng teacher dito dahil nga sa sobrang laki ng interest na pinapatong ng JSIS. Parang ganun yung na-recall ko 6% o 3% monthly. Basta compounded siya. Tapos per anniversary, ganun, 6% mga kababayan. Ay nako, biruin nyo yan. Kaya pala mga kababayan, ang dami-daming pera ng mga Duterte na pambayad kay Kaufman. Aray ko. 'Di ba? Kasi kung totoo mga kapatid na itong lahat ng ito, no, kinurakot ni Sara 3.1 billion tapos 12.3 billion, pag itong mga to mga kababayan, no, napatunayan kinurakot ni Sara, ito yung magja-justify kung bakit afford nilang bayaran ng 150 million itong si Kaufman. Kasi nga mga kababayan, sabi ni Duterte noon, wala daw silang pera eh. Kung wala kayong pera, bakit nami-maintain yung bayaran si Kaufman sa loob ng isang taon na 150 million? 'Di ba? Saan galing ang pera nyo? 'Di ba? Pero inyo yan mga kapatid. Kahit sabihin natin nag-aambagan yung mga supporters nila, mga kababayan, kung piso ang ratio ng bawat isang Pilipino, mga kapatid, kailangan po ng 150 million Pilipino, no, na mag-contribute ng piso para kay Digong. Kung yun ang ratio kung 1:1. 'Di ba? 150 million yung binabayaran nila kay Kaufman mga kapatid ayon doon sa lumabas na chismis, no? 150 million yung attorney's fee ni Kaufman. So saan galing yung pera nila kung wala silang ganung kalaking pondong pera? Ibig sabihin mga kababayan, baka dito galing yun. 12.3 billion tapos 3.1 billion. Isa to mga kapatid. Tsaka tignan nyo napaka-easy lang para sa kanila mga kababayan pumunta ng Netherlands. Papunta pabalik, di ba? Napaka-easy lang para sa kanila mga kapatid. Ayun, ang tanong dito, sino ba talaga mga kababayan ang kurap? Sino ba talaga ang kurap na si BBM ba o si Sara Duterte? Ang linaw-linaw eh.
No? Ang linaw-linaw po mga kababayan itong mga bagay na ito. Kahit puntahan nyo pa to sa DepEd mga kapatid, i-verify nyo. I mean, ito pala, no? Kahit puntahan nyo pa to sa DepEd, i-verify nyo. Kung totoo bang 192 classroom lang yung yung naipatay ni Sara out of 6,000, makikita nyo yan doon mga kapatid. Na ito lang talaga ang naipatayo ni Sara Duterte. Oh. Di ba? Diyos ko po. Tapos ang lakas-lakas pa niyang manawagan, no? Ang lakas-lakas ng loob niyang manawagan na i-priority daw, no, ang edukasyon ng ating mga anak. Eh ang tanong, madam, anong classroom ang gagamitin ng aming mga anak? Aray ko. Diba? Anong classroom ang gagamitin nila? Ikinurakot mo na nga lahat eh. Ay, nako. Anyway guys, hanggang dito na itong video na ito, ano? And baka mamaya mga kapatid, may follow-up video pa tayo na i-upload. Huwag kalimutang mag-like and subscribe mga kababayan. Paki-like po itong video na to para ma-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.